simulan na natin, no? Ito, syempre, unahin natin yung good news. And yan, magandang gabi po ulit sa lahat. Good news po tayo. Ito, sabi rito, in a way, you can say that it is good news. Pero sabi kasi rito, the Department of Information and Communication Technology or DICT has assured the public that personal data stored in the government's eGov.ph mobile application remained secure, saying all information was fully encrypted and inaccessible even to its system developers. So, ibig sabihin, magiging panatag kayo na kung ano man yung mga datas na papasok dyan or yung mga information sa mga application ng gobyerno, makakasigurado kayo na safe yan at secured. Kahit dun sa mga hindi yan meron silang of course pinirmahan, no, na kung saan bawal sila na mag-disclose ng mga information. Siyempre, 'di ba? Yung isang na naman yan, no, pagpapasiguro sa atin na secure tayo. Data security, hindi ingay. Tahimik pero protektado. Yan yung kanilang motto, 'di ba? Lumalabas nga no na ang balita, sinabi nga ng DITC no sa data sa eGov.ph app, secure, encrypted at kahit developers hindi basta makaka-access, kaya safe tayo diyan. Sa panahon ngayon na puro breach, hacking, privacy issue, malaking usapin yung bagay na yung safety, 'di ba? Para dun sa mga end consumers or para dun sa mga kung sinong gagamit, 'di ba? Kasi ang hawak ng gobyerno hindi lang pangalan mo, kundi buong identity mo. Kaya talagang pinagtitibay natin yung seguridad niyan. Kaya yung tanong ng iba, 'di ba? Most probably tanong din ng karamihan sa atin, totoo bang secure? O dapat ba tayong matakot? Kasi ngayon, marami ding mga propaganda na lumalabas. Alam mo yon, ngayon, kada proyekto talaga ng administrasyon, binabayo ng criticism. Buti sana kung criticism na constructive medyo pang palcoops, patay tayo, di ba? Bobita, pero palaban. Kaya, no, dito, lagi kayo manood dito, no? Ngayon nagtatanong kayo kung bakit. Kasi dito mag-feed kami lagi ng information, ibang klase ng information for you to be able to equip yourself with knowledge na magiging kapaki-pakinabang, hindi yung puros anuhan lang. Bardago lang walang laman. Oh, dito tayo, bardago lang may sense tayo. Tanga-tanga ka na naman. So, ayan sino yung mga dito? DICT. Department of Information and Communications Technology. Yan yung DICT. Tapos yung eGov.ph system. Philippine Government Digital Services. Siyempre tayong mga mamamayan. Involved tayong lahat dito. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Mamaya mabatian tayo ha. Kasi ito yung yung fear mongering, di ba? Yan yung fear narrative politics Dating gawin na rin yan kapag may bagong government system, lalo na digital. Ang unang naratibo agad, hindi safe yan. Malilik yung data nyo. Ginagamit lang kayo. Kukuhanin lang yung informations. Gagamitin sa eleksyon. Hindi muna tinitignan kung may security ba talaga. Hindi tinitignan yung pakinabang, hindi binabalanse. Ang inuuna, paninira. Inuuna agad yung pananakot. Yan lagi yung ginagawa nila. Yung naratibo nila. Maglagay ng fear sa bawat proyekto ng ating pamahalaan. Kapag hindi mo talaga mapigilan yung project, hindi nila tatakutin ka na lang. Kaya ganun yung ginagawa nila. Kaya alam nyo, sa mundo ng digital, mahirap talaga yung digital trust. No? Kahit sa ibang bansa, meron talagang digital trust battle. Hindi lang ito tungkol sa app.
Hindi lang ito tungkol dun sa digital trust sa digital government. Kapag nagtiwala ang tao sa e-gov, mas mabilis ang serbisyo, less ang corruption, less yung pila or walang ang pila halos. Mas efficient ang gobyerno. Kaya ang laban mo dito, hindi lang cybersecurity. Trust, economy, yan ang laban dito. 'Di ba? Digital trust battle. Laganap yan. Pag nataniman ka na ng takot, mahirap na magtiwala. Kapag naniniwala ang tao sa system, panalo yung digital governance. Yung proyektong yan, na iangat yung ano natin pagdating sa digital, sa digital na world, di ba mas panalo sana eh. Kaya lang marami talaga yung umuusig. Maraming gustong i-bash. Ito na yung dito sa UAE, laganap na yung digital na mga transactions. 'Di ba? Lalo na ng gobyerno. Lahat ganon, inunahan ng gobyerno, everything follows. Pati yung mga kumpanya, pati dito yung pagbayad, pati yung pag-order, bibihira na yung pumupunta sa pati yung sa mall, lahat talaga digital na. Magpapabook ka, kahit hindi ka na tumawag. Kukuha ka ng trade license, wag ka nang tumawag. Kukuha ka ng magre-renew ka ng Emirates ID ng kahit hindi na. Hindi mo na rin kailangan minsan kailangan i-send lang sa iyo. Okay na. Pag alam mo yung number ng okay na. Ganun. Sana maging ganun din diyan sa Pilipinas. Kasi ito talaga yung future of governance. Yan ang future of governance, yung digital world. Ang tunay na laban sa dulo, hindi yung app, hindi encryption, hindi DICT. Ang tunay na laban dito, yung analog government versus digital government. No? Tatakutin ka para at least manatili ka, diyan ka lang. Wala kang pag-usad. Wala kang pag-usad. Gusto mo ba manatili dun sa analog? O sasabay ka sa digital governance na gustong ipatupad ng gobyerno natin ngayon? Kapag naging digital ang gobyerno, mawawala yung fixer, mawawala yung red tape, mawawala ang under the table, mawawala yung middleman, mawawala, lahat may records, lahat may traceable na identification, lahat magiging transparent. Kaya hindi lahat, masaya sa digitalization. Kasi gusto lang makapanira. Gusto lang mang-urat. Laban ito ng lumang sistema at ng bagong sistema. Kanino ka? Sasabay ka ba dun sa inilalaban ng government natin o stay put ka lang sa kalokohan ng iba? DDS Utagluga. So anyways, let's end it with that, with that yung topic natin, diyan na lang yan. Alam nyo kasi kapag ang gobyerno naging digital, mas kaunti yung makakalusot na mga mandarambong. Mas marami ang magiging patas. Kaya hindi lahat masaya sa modernisasyon eh. Meron talagang tao na kupal. DDS Utagluga. Huwag kayo matakot sa digitalization. Sasabay nga tayo. Ang dulot ng modern equipments, dapat saya. Dapat ginhawa. Mas magiging maginhawa. Automation nga eh. Diba? Anyways, punta na tayo sa susunod nating topic. Siyempre, magbatian tayo. Yay! Magandang hapon po sa lahat. Magandang gabi. Tayo? Please type your location nyo and time nyo para at least mabati ko kayo. Location and time para masaya. Kabayo! Kabayo! Meron akong bago eh. Loyalistang mandirigma pang malakas
O tara. Sino na? Si Ma'am Irish Ledesma. Ayan. Si Ma'am Brenda Barton, syempre. Asan na yung ano natin pa? Si asan na? Ate Tiger Eyes, nabati na natin. Si Ma'am Irma Kapuyan. Ayaw ng magnanakaw sa kaban ng bayan ang digital. Correct. Eh syempre, madedelikado sila dyan eh. Bibi, keep it up. Knowledgeable ka natin. Hindi. Dati kasi I choose to be makipagbardagulan. Kasi easy lang yung bardagulan eh. Ang mahirap ngayon dito pagka each topic, yung transition from Ma'am Brenda Barton, yun yung mahirap eh. Yung magre-research ka, alam nyo naman wala tayong time. Wala akong time for do some research, mag-conduct ng research. So, ang ginagawa ko ngayon, pagka working hours, I'm trying to watch yung mga topic na isasalang ko, ipapanoorin ko na para at least meron akong alam. Sino pa? Si Ma'am Liberty Arcega, nakita ko kanina. Si Ma'am Adele, ayan, from Caloocan North. Ayan. Sweden, si Ma'am Susan Larson Santos. Ayan. 13:11. So 1 p.m. So 1 p.m. ng tanghali. From Binyan, Laguna, 8:15. Si Ma'am Liberty Arcega. Si Ma'am Rose Oimatsu. Ayan. Japan. So si Ma'am Irish Ledesma, syempre, Zamboanga, Digital City. And ayan. Loyalista from Tokyo, Japan. Si Mama nakalimutan. Loyalistang Nasaan na? mandirigma pang malakasan. Si Mama Marie Chris. Ayan, Ma'am Marie Chris ng Japan. Loyalistang mandirigma pang Watching from Caloocan North, nabasa ko na yan. Si Mama Boss Kaye, si Mama Keith Henderson, 912 from Japan. 912 pa lang sa Japan, no? Maganda, maaga tayo nagla-live ng ganito, no? Punta na tayo sa ating next. Whether they like it or not, yan na ang makabagong buhay. Correct. I agree, Ma'am Irma. Magandang gabi. Ito, sabi rito, former Senator Antonio Trillanes magsasampa ng cyber libel case laban sa 18 ex-Marines, Banat Bay at SMNI host at iba pang personalities dahil sa umano'y nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanya. Cyber libel, kasado na, patay! DDS. Yan ang mahirap eh, no? Ang dami kasi mga utak luga talagang mga DDS. Diba? Sabi parang ang haba yata ng topic nating una kanina. 30 minutes na ako. Isang topic pa lang. Ito alam nyo, ganun talaga eh. Marami nagkukutsa. Nako, asar talo kaya nagkakaso. Pero ganun talaga eh. Dito talakayin natin kung bakit nga ba mas pinili ni Senator Antonio Trillanes na magkaso kaysa makipagbardagulan sa media, sa social media. 'Di ba? Ang problema kapag hindi kasi kayang sagutin, dapat isinama din yata yung SMNI eh. Kapag kasi marami kang bintang, no? Ikaw dapat yung nasa yung pagpapatunay. Diyan pumapasok yung kaso ng cyber libel case, 'di ba? Pero take note hindi dahil kahit totoo yung ibabanat mo, posible pa rin na maging cyber libel case. Tandaan nyo yan. Basta makakapanira, madadali kayo. Kaya, yung title ng topic natin ngayon, kapag may paratang, dapat may pananagutan ka. May hangganan yung freedom of speech. Hindi yan absolute. Alam nyo, mainit ngayon yung usapin nga dahil tuloy-tuloy yung pagsampa ng kaso ni dating Senator Antonio Trillanes
Laban kanino? Diyan sa 18 Marines, sa SMNI host, lalo na kay Banat Bay, at sa iba pang personalities dahil sa umano'y pagpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanya. Lalo na tungkol doon sa aligasyon na tumatanggap ng 2 million para suhulan ang ICC investigators. Nakita nyo, di ba? Hindi porke sila lang yung host at nagtatanong lang sila. And lumalabas sila yung publisher. Ang punto ni Senator Antonio Trillanes, malinaw. Kung may ebidensya kayo, ilabas nyo. Kung wala, mananagot kayo. DDS, utak luga. Bakit kayo mananagot? DDS, utak luga kayo eh. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Oh. So, sino mga dito sa topic natin? Si Senator Antonio Trillanes, yung 18 na Marines na whistleblower daw kuno, na hero pa daw dun sa iba. Oh, yung SMNI host, kabilang si Byron Cristobal na Banat Bay, DOJ, syempre ICC bribery allegation issues. Pero nyo, pag hinimay mo, ang dami mo pala makikita, lahat pala to involved. Pero nabanggit lang dyan, di ba? Kala mo si Senator Antonio Trillanes, sinampahan lang yung Dapat talaga laging merong pagdating kahit sa mo ng politika, dapat lagi kang may accountability. No? Dapat lagi kang may accountability. Alam niyo sa politika, dating gawin na rin yan. Laging nang ginagawa. No? Yang mag-akusasyon, madali lang. Press con, interview, social media, isang salita lang, pwede ka nang sirain eh. Pwede kang makapanira. Pero ang problema, minsan walang ebidensya. At kapag walang mananagot sa maling akusasyon, magiging normal lang yung, manonormalize yung paninira eh. 'Di ba? Yan yung gustong i-avoid ni Senator Antonio Trillanes. Accountability, dapat laging meron. Kung may freedom of speech, may responsibility of speech din. Hindi pwedeng akusasyon lang. Akusasyon ka ng akusasyon. Tapos kapag pinakaso, biglang playing victim, na kesyo pikon, yun, nag-aasaran lang. Ako, alam nyo, kahit ako nambabardagol ako, lagi akong maingat. At pagka nakasuhan ako, wala tayong magagawa, dali tayo. Kahit pala nagmumura tayo paminsan-minsan, binabardagol natin yung mga natin. Sinisigurado ko, as much as possible na alam ko kung ano yung batas na makakapaloob doon sa magiging kasalanan ko. And then, of course, tinatry ko lagi na i-refine yung pananalita ko. Kasi, syempre, bumoboses ka para sa administrasyon tapos nagiging pabalatuba ka ng pabalatuba. I think it's just about time na magbago na. Pero kabayo pa rin. Kabayo! Kabayo! Na kagad? Self-defeating statement. Oh. Pero eto kasi laging merong in good faith lang. Andiyan si Boss Addictus Rex. Hindi kita pwedeng batiin Boss Addictus, kasi every after lang. Yun yung style ko na eh. Ang tawag doon, dog style. Hindi. Hindi. Syempre, di ba? Pagdating doon natin sa point number 2 natin, strategy, power, tsaka yung naratibo nila. Terminology na pwede nating ilagay dito, rule of law, strategy. Ang ginagawa ni Senator Antonio Trillanes, hindi media war, kundi legal war. At sa totoo lang, mas tama yung ginagawa niya eh. 'Di ba? Mas tama yung sistema niya eh. Hindi trial by publicity, hindi trial by social media, kundi trial by court. Evidence versus evidence. Testimony versus testimony. Mga legal terms.
Di ba? Hindi yung pa-presscon, lalabanan mo ng presscon. Wala na, nahulog ka na dun sa larong gusto nila. Di ba? Which is mali eh. Kaya tama yung ginagawa ni Senator Antonio Trillanes. Point number 3 natin. Reputation warfare. Ano yung tunay na laban? Yan, reputation warfare. Sa politika, ang pinakamahalagang kapital, hindi pera. Di ba? Ano pinakamahalagang kapital? Reputation. 'Di ba? Kaya lang on the other way around, pagka may pera ka, makakabili ka ng reputasyon. 'Yun ang mahirap. Pero that's for another topic. Mas mahalaga talaga ang reputasyon kaysa sa pera. 'Di ba? Ayun, gagastos ka pa para bumili. Pero kung mapapangalagaan mo yung reputasyon mo, lalo na't pagdating dyan sa politika, mas okay ka. Yung political capital mo, mas okay. 'Di ba? Kapag nasira ang reputasyon mo, mahirap nang manalo. Mahirap magtrabaho. Mahirap magtiwala yung mga tao sa'yo. At syempre, mahirap nang bumalik sa politika. Kaya, alam nyo, hindi lang kaso tungkol sa cyber libel ito eh. Ito ay laban para sa pangalan ni Senator Antonio Trillanes. Kredibilidad at political survival. Reputation warfare. Sa politika, ang pangalan, yan yung puhunan mo. Pangalan mo, alagaan mo, yan yung puhunan mo. 'Di ba? Kaya si Senador Claire Castro, lagi ka namin pangangalagaan. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Hindi, di ba? Pangalagaan natin si Yusek Claire Castro. Sa demokrasya, malaya ka magsalita. Pero kapag ang salita mo, kasinungalingan, dapat handa ka ring managot. Loyalistang mandirigma pang malakasan. Sabi dito ni Boss Addictus Rex, ang gusto nila, Loyalistang ano daw? Ang gusto nila, saluhin ko lahat ng kasinungalingan nila, Sentry. Parang double barrel yung banat mo dyan, ha? Sabog eh. Oh. Hindi, pero lagi niyong tandaan, no? May limitation din kasi yung freedom of speech. May limitation yan. Punta na tayo dun sa ano natin. Pero bago ang lahat, magbatian muna tayo. 312 na tayo rito ngayon. And of course, I would like to take the opportunity para, syempre, hingin sa inyo na i-like yung content natin. Pagka trip nyo ha, walang pilitan. So pag trip nyo yung content natin, please do like yung content natin. And of course, samantalahin ko na rin yung pagkakataon na i-promote yung aking mga kasamahan. Si Admin Rich, si Ma'am TPL3, yours truly, Banat Boy, ako yung host nyo ngayon. Then of course, channel pa rin naman to ng ating kapatid na si Tolnyolo. Nag-host lang tayo dito para, syempre para may pogi dito. Di ba ang ganda nun? Oh, pogi na, tapos syempre natatawa pa kayo. Hayaan nyo na, wala kayong makuha ditong talino. Pag-usapan talino, punta kayo sa iba. Pero pagka, kunyari gusto nyong matawa, tapos medyo pogi, alam nyo na kung saan kayo pupunta. And of course, si Admin Rich and Ma'am TPL3. Rock and roll, rock and roll. O yan. So, punta na tayo Loyalistang mandirigma pang sa ating susunod na topic. malakasan. Hindi, nabati ko na ba kayo? Hindi ko pa nabati yata ang iba. Si Ma'am Elvira, shout out. Si Boss Allen Valencia, nabati na natin. Si Ma'am Alicia Duran, na makulit, nandyan. Ma'am Alicia, shout out. Si Boss Jason Fermin, and si... may live tayo mamaya. Right after this one, siguro mga 20 minutes, then banat na tayo. Bahala na kung magkasabay-sabay. Ganun talaga. Hindi, na-enjoy ko kasi yung time na maaga kasi nakakapagtrabaho pa ako after. No? Yung mga back job natin, yung ating mga BJs, pwede pa tayo. Back job. Ha?
Boss Joji, shout out. Oh, may dual tabs naman. Oh, sige, sige. May dual tabs. Hindi. Pero titingnan ko kasi no, ayoko namang walang nanonood sa atin. Biro mo kahapon. Sayang yung preparation natin eh. Maganda pagka magla-live ka, 'di ba? Hataw. So anyways, punta na tayo dun sa ating susunod na topic. Good evening po ulit sa lahat. Ayan. Ano na ba yung susunod nating topic? Ang bagal, no? Ang bagal ng computer ko. Yung StreamYard niya, ayaw pumasok dun sa ano. Nagmamabagal talaga siya. Ayaw lumipat ng page. Nakalipat na dyan yung page sa ano, pero hindi ko pa makita dito. Si Mama Perpetual, ayan. Basa muna ako habang inaantay ko mag-refresh yung page ko dito sa akin before I start. Ito ano, sabi rito ni Yusek Claire Castro. Ito sabi rito, Malacanang on Monday said the government was not downplaying the impact of the ongoing Middle East conflict of the Philippines on the Philippines, particularly as rising oil prices continue to strain household budget. Alam nyo, ito, ang dami kasi mga kupal lalo na yung isang betlog na congressman. Madadaanan ko ba yun? Kasi actually 39 yung ano ko eh. Yung topic na pinrepair ko, hindi ko alam kung madadaanan ko dito. Ito no, ang daming mga epal ngayon, ang daming nagmamagalingan. Kanina, nag-post din si Tol Top 1. Kasi parang nag-react siya, tinatanong niya, kay si Ejercito raw ba, ano daw sa tingin na, sabi ko kagad, Tol! Bobo yan! O diyan, kasi nga, dapat daw mag-declare na ng crisis eh. Di ba? Alam nyo, hindi kasi magandang ano yan eh. No, yung naging discussion natin nung isang araw about sa deregulation law, di ba? Yung pangbara natin doon kay Kabayo, doon lahat na-discuss namin eh. Di ba? Ito, hindi pagpapakalma, pagpapahanda, ha? Paghahanda ang ginagawa, hindi para pakalmahin lang. Oh. Lumalabas, no, yung balita ng Malacanang na hindi na dini-downplay. Hindi daw nila, parang basahin ko lumalabas ang balita na hindi na sinabi ng Malacanang na hindi nila dina-downplay ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas. Lalo na ang pagtaas ng presyo ng langis at epekto nito sa presyo ng bilihin. Ayon sa Palas, kumikilos ang gobyerno para siguraduhin na may sapat na supply ng langis, fuel at basic goods. Oh, yan yung ano. Tapos, syempre, maraming umaapila. Yung isang kupal, sino ba yun? Eli. Yung Eli ng ano, di ba? Pucha, biruin mo, pangalan mo, galing pa sa Biblia. Isa kang malaking kupal. Di ba? DDS na DDS, hindi raw siya DDS. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Biruin mo, ano daw ba, nakatira ka ba sa garapon, sabi? Sira ulong, walang niya, oh. Oh. Alam nyo, ibig sabihin, hindi nila sinasabing walang epekto. Ang sinasabi lang, handa ang gobyerno sa epekto. Yun yung gustong iparating. Pucha, lahat, pag sinabi kasi ni Yusek Claire, pag nilagyan nyo ng mali siya, pucha, imbis na ang dating sa inyo, handa yung government natin, hindi, abnormal! Puta, biruin mo, ganun yung perception nyo. Ganyan na yung naging perception ng mga taong tanga. Oh. Malacanang Presidential Communication Office
si Yusek Claire Castro, Department of Energy, Department of Agriculture, DSWD, si PBBM. Diba? Lahat. Naghahanda sila, pinaghahandaan para makusyon yung impact no ng pagtaas ng bilihin para hindi natin masyadong maramdaman. Ganyan din kasi talagang dating gawin na yung ganyan eh. Yung crisis narrative politics. Kapag may global crisis, may dalawang naratibo agad. Walang ginagawa ang gobyerno. Hindi prepared ang gobyerno. Tataas lahat. Magkaka-shortage, magkakagulo. Yan yung tinatawag na crisis narrative pagdating sa politika. Kapag may crisis, unang kalaban hindi presyo kundi yung takot ng tao. Pag nagpanic yung tao, hoarding, panic buying, artificial storage, mas lalong tataas yung presyo. Kaya nga pinapakalma eh. Pucha, hindi! Nasa crisis na tayo! Ina nyo! DDS Diba? Yun ang hindi nila maintindihan eh. Yung panic na pinaggagawa nila, no? Yan yung mga ipoproduce. Panic, mag-hoarding, panic buying, tataas lalo yung presyo, artificial shortage. Makes it faster, makes it jump higher. Kaya importante yung messaging ng gobyerno. Ang nakakabuisit, kapwa mo mga official sa gobyerno, kupal. Upal ka talaga. Diba? Pucha, betlog eh. Krisis na daw, krisis na. Bukong ina nyo, hayop kayo. Ang dami nyo nagmamarunong. Pucha, maniniwala ba kayong krisis na? Sa itsura ni Congressman na Eli na yon ng party list kupal? Pucha, sa taba niyang yun. Pucha, lahat mamamatay na sa gutom. Puta siya, papayat pa lang. DDS Utakluga. Yan ang mahirap eh. Kaya alam nyo, ang mahirap, di ba? Ang daming kalaban, mga kupal pa. No. Ang sinasabi ng gobyerno, supply stability. Yun yung kanilang strategy. Hindi lang sinasabi. They are working hard on it. Para magkaroon ng supply stability. Nag-i-strategize sila. Nagmi-meeting. Kumikilos. Kinakausap yung iba't ibang sektor ng gobyerno. Oh. Ano lang ba naman sinasabi ng gobyerno natin? May supply ng oil, huwag kayo mag-alala. May supply ng fuel, huwag kayo mag-alala, kupal kayo. May supply ng pagkain, yung mga matatabang bondat kagaya ni Eli, hindi kayo magugutom. Humahanap na rin ng alternative source ng petroleum. Nagtutulungan yung DOA, yung DA, DSWD, at kung ano-ano pa, buwak. Ano yun? Bobita, pero palaban kahit walang laman. Ibig sabihin lang, no? Yung strategy, hindi para kontrolin yung giyera. Hindi naman natin kaya yun eh. 'Di ba? Kontrolin yung epekto noon sa loob ng bansa natin. Ha? Kontrolin yung epekto sa loob ng bansa natin. Paano gagawin yun? Puta, si Senator J.V. Ejercito itong bobo. Crisis na! Magdeklara na kayo ng crisis! Anak ng tipaklong, oh. Wait lang. Marami pang huling baraha yung salukuyang gobyerno na parte ka. Oh, abnormal lang yung maniniwala, sabi ni Eli Taba. Puta to si Eli Taba, oh. Kaya ako, guys pag ako naulol, seryosohin ko ng tumakbo talaga eh. Bilang congressman eh. Gibain ang party list. Pucha, unang batas ko kagad, gibain yung buwaka ang party list na yan. Sabay saklit. Hit and run lang. Supply stability yung strategy.
Hindi mo kontrolado yung world oil price. Ha? At hindi lang kayo yung nakakaalam nun. Feeling nyo kayo lang nakakaalam na, hoy, hindi natin kayang kontrolin yung world oil price. Lahat tayo alam yon, bobo. Masyado kayo nagmamagaling. Akala nyo hawak nyo ng impormasyon. Napakaganda. Akala nyo kayo lang nakakaalam na hindi natin kontrolado yung oil price sa market. Anak ng tipaklong kayo. Pero, ang hindi nyo alam, pwede nating kontrolin yung supply at panic kung ano yung may current tayong supply right now. Oh, kaso tai-tai kayo eh. Ano yung tunay na laban? Ha? Ano yung kailangan gawin ng pamahalaan? Economic shock management. Ang tunay na laban dito, hindi sa Middle East. Yan dyan sa Pilipinas. Hindi oil price lang. Ang tunay na laban, paano hindi mararamdaman ng ordinaryong Pilipino yung global crisis. Yan yung tamang trabaho ng gobyerno. Subsidy, alternative supply, buffer stocks, assistance, price monitoring, fuel programs, agricultural support, economic shock management, which is yan ang ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kapag may global crisis, ang trabaho ng gobyerno, hindi pigilan yung crisis. Mga tanga. Kundi bawasan yung tama nito sa tao. Kaya nga, yun yung kanilang gustong gawin. Ang tunay na sakutan ng gobyerno, hindi kung may crisis sa mundo, kundi kung paano nila pinoprotektahan ang mamamayan habang may crisis na nagaganap sa kabilang parte ng mundo. Paano hindi tayo Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung white
ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga pro-farm, mga tae. DDS, DDS. Aapektuhan